ang katarungan. At para sa panig ng NBI, makakausap natin live sa studio si Roland Argabioso, Chief ng Field Operations Division ng Intelligence Service ng NBI. Ginong Argabioso, good morning po. Magandang umaga po. Okay, napanood niyo po yung panayam kay Marlene. Una po, yung reaction niyo sa sinasabi na hindi raw po naging makatao. Nakita naman po sa video na talagang, kahit may sugat, lumalaban eh. Paano po ang naging reaction ng NBI? Siguro po ang sinasabing hindi makatarungan dito, yung pagpatay kay Ibarle Jr., kay Ponce, at saka yung pag-spray niya ng M16 rifle doon sa mga operatiba ng NBI. At kung makikita po sa video, dinala po namin agad siya sa pinakamalapit na ospital. Halos mauna po siyang dalhin sa ospital kaysa doon sa dalawang operatiba namin na tinamaan niya ng bala. At yung sinasabi niya na hindi naman siguro kayo basta na lang lumusob sa bahay nila di ba? Kumbaga, yung sinasabi niyang hindi niya alam na nandun sa bahay niya itong kanyang anak, mali yun sa kwento ng informante ninyo, di ba? Malinaw po sa informante namin, sa magandang pagkakataon po ay willing na po siyang mag-execute ng affidavit. Malapit po sa pamilya yung aming informante at papatunayan niya po na talagang alam ni Marlene na nandun ang kanyang anak. Na bago kayo nagpunta dyan sa raid na yan, 3 linggo na kinanlong niya itong kanyang anak. Opo, masailan po ang pamunuan ng NBI dyan at bago po kami pumasok sa isang bahay, sinisigurado po namin na nandun po ang aming uhulihin. Okay, may napansin lang kami noon dun sa video, parang ang pinabubuksan nyo yung kanan, tama ho ba? Pero si Jason pala nasa kaliwa, tama ho ba yun? Ang nangyari po kasi dyan, palipat-lipat siya ng rooms, no? Okay. At sa kasamaang palad po ay 4 lamang yung inalaw ni Marlene Aguilar na pumasok. Nabuksan, Kaya nagka-problema po yung operatiba ng NBI dyan. Tuloy-tuloy na ho ba yung mga patong-patong na kasong isasampa kay Jason? Iniahanda na po ng pamunuan ng NBI yung mga kasong idadagdag pa laban kay Aguilar Aguilar. Okay, ito yung pinapakita natin video, ito yung mahalaga kasi sinasabi niya, parang tinatadyakan pa, may tutok na baril, kahit sugatan na, pero nakikita natin, parang kinokontrol lang siya ng ating mga otoridad, di ba ho? Tama po yun. At sa katunayan po, kahit may 2 tama na siya ng bala, ay nakipagbuno pa po siya doon sa isang operatiba natin ng NBI. At kahit po nasa ospital siya at may nakakabit na mga kung ano-ano doon sa kanyang katawan, ay pinagtatatanggal niya po. Kaya po naobliga rin kami na iposes siya sa loob ng ospital. Okay. Ayon po sa mga doktor sa QMMC, pwede na raw ilipat na ospital si Jason Ivler. So, ano ang desisyon din dito ng NBI? Saan niyo po siya dadalhin pag fully recovered na po siya dyan sa ospital? Pinag-aaralan po na ilipat siya pansamantala sa pinakamalapit na ospital sa NBI upang hindi po mahirapan yung kanyang seguridad. Nakausap ko po si Ginong Ibarle Sr. at sinabi niya meron din siya impormasyon na nagkanlong ito kay Freddy Aguilar. Kasama ho ba sa kakasuhan din ang sikat na singer na si Freddy Aguilar? Natanggap po namin yung mga impormasyon na yan at sa ngayon po ay pinag-aaralan na ng mga investigador namin yung nasabing impormasyon. Yung stepfather ho, may mga ebidensya na rin na alam niyang nandun din po si Jason? Isa po yan sa karagdagang investigasyon na sinasagawa po ng NBI. May mensahe ho ba kayo kay Marlene? Siguro po, tignan natin yung mga biktima ng kanyang anak at sabihin niya at timbangin niya kung ano po yung sinasabi niyang makatarungan. Siguro po, i-evaluate natin yung pagkamatay ni Ibarle Jr., ni Yusek Ponce, at yung iba pa pong biktima ng kanyang anak. Maraming salamat po. Good morning po. Maraming salamat po. Roland Argabioso po, Chief ng Field Operations Division ng Intelligence Service ng National Bureau of Investigation o NBI. Samantala, seguridad sa Quirino Memorial Medical Center kung saan nakakonfine si Jason Ivler, nananatiling mahigpit. May live report si Oscar Oida. Oscar? Yes, Rhea, kakakausap lang natin dun sa ilan sa mga nagbabantay dito sa QMMC at kinumpirma nila na hanggang sa mga sandaling ito ay nanatiling nasa loob ng intensive care unit si Jason Ivler. Pupwede na sanang ilipat sa isang pribadong silid si Jason. Kaya lang ayon sa mga doktor ng QMMC, nilagnat si Ivler kahapon. Na-impeksyon din daw ang sugat nito sa likod, kaya kinailangang linisin. Pero bukod dyan, wala na namang ibang iniinda si Ivler.
Masusi naman ang security inspection na isinasagawa ng mga ahente ng NBI Violence Against Women and Children Division. Ito'y para tiyakin na walang may pupuslit sa loob. Hindi pa pinapayagan ng mga bisita ni Ivler na makausap siya dahil limitado raw ang galaw sa loob ng ospital. Samantala, lumapit na sa US Embassy si Mylene Aguilar Pollard para matulungan ang anak na isang American citizen. Sa sulat naman ng embahada sa QMMC, sinabi nilang nais nilang malaman ang medical condition ni Jason. Okay, Ray, sa buong magdamag ay naging mahigpit ang pagbabantay, partikular dito sa may entrada ng QMMC kung saan makikita nga na may mga ilang kagawad ng NBI at ng pulis na nagbabantay sa lugar. At sa mga sandali ito ay nasa loob pa nga ng ICU si Jason Ivler at ang pinakahuli umanong bisita ay isang pinsan bandang alas 11 kagabi. Matapos noon sa buong magdamag ay wala naman tayong namataang naging bisita si Ivler. Kung magkakaroon daw ng bisita, hindi ito papayagan sa loob ng ICU. Sa halip ay meron naman daw viewing room kung saan makikita si Ivler. Rhea? Maraming salamat, Oscar Oida, nag-uulat live mula sa Quirino Memorial Medical Center. Sa ibang balita, bansang Haiti muling niyanig ng lindol, 8 araw matapos ang killer quake. Sa pagkakataong ito, 6.1 magnitude naman ang naitalang lakas ng lindol. Yan na pong ituturing na pinakamalakas na aftershock ng unang lindol, dahilan upang marami ang magpanik. Hindi naman tiyak kung nagdulot ng pinsala o may nasaktan sa panibagong pagyanig. Isang may edad na babae naman ang na-rescue isang linggo matapos ang malakas na lindol sa Haiti. Nakuha po ang 69 anyos na babae sa ilalim ng gumuhong simbahan. Nagdarasal daw ang babae